Ito mag-react po tayo pag-usapan po natin. O kasi po, syempre kaming mga pro-admin na vloggers, di ba? Ay medyo, kumbaga naiinis, naiirita at kumbaga to a certain level ay kumbaga nagagalit yung iba sa amin dahil sa tila ba pambabastos sa harap-harapan ng mga bilyar kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin na may mga picture na nag-shoot ng commercial si Camille tsaka si VP Sara. Pero pag nakita mo na yung actual na commercial, tapos nung sinabi nila walang iwanan, tapos yung mukha ni Camille habang sinasabi niya yun, papanood ko po sa inyo yung commercial ni Camille, nakasama si VP Sara, at kayo na po ang mag-judge kung sa tingin nyo ba ay tama ba na ganito yung nararamdaman namin. Play natin. 15-second commercial ito, pang TV nila. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Yung pagkasabi niyang gano'n, walang iwanan. Okay? Yung pagkasabi ni Camille na gano'n, ay parang, sampal sa mukha or para sobrang pambabastos naman ata kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kung talagang hindi masuportahan o kung talagang, kumbaga, sa akin umalis na lang Ang hirap kasi yung namamangka sa dalawang ilog. Tapos, parang si Sen Aimee din, for the longest time ay sinubukan niyang pagsabayin yung pong dalawang grupo. Tapos nga, pero kumbaga kung harap-harapan mo namang babastos yan, harap-harapan mo namang gagawin yon o ipapamukha. And ang problema dito, hindi ko sure kung how effective that will be for DDS sa mga pag nakita nila yan, kung isasama ba nila itong si Camille. Ang problema ni Camille, yung mga sumusuporta sa Pangulo na mawawalan din ng gana sa kanya. Kasi kumbaga kung saan convenient, kung saan doon harap-harapan yung tila ba ginagawang pagbastos kay PBBM, di ba? Umalis na lang sa alyansa, pwede naman, pilipat siya kung saan niya gusto, independent na lang. Kaya marami sa aming mga vloggers din ang na-frustrate at naiinis din. Okay? Ganun pa man, yung Malacanang, meron, ewan ko ba kung lang to, coincidence lang to. Diba merong sinabi kanina ito. Benta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So sa yun NFA po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. Harap-harapan. Senatorial candidates harap-harapan na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA. Yun, di ba? So harap-harapan. Sinabi ni Yusek Claire na maraming gustong amyenda na gawin doon sa rice tarification law, pero tila ba nahaharangan ni Senador Cynthia Villar, di ba? Before, hindi mo maiisip na manggagaling yan coming from Malacanang, considering nakaalyado nila yung mga Villar. Pero sa totoo lang, if this would mean na mas magiging kung the Malacanang would stand up sa mga Villar at i-push na yung mga National Land Use Act, i-push na yung mga pag-amyenda sa rice tarification law. Kasi ang daming problema sa rice tarification law. Kaya hirap na hirap yung mga farmers natin ganyan. Diba? Kasi nga, nalimitahan yung kapangyarihan ng NFA na bumili at magbenta ng bigas. Kung hindi pa nag-emergency itong si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa gagawin ng NFA ngayon. And yan po ay nanggagaling doon sa batas na yan, na rice tarification law ng mga Villar at ni dating Pangulong Duterte. So, sa akin, at least ngayon yung Malacanang, di ba? Sige. Hindi mo kakampihan mo dun sa kabila. I will use this opportunity para itama yung mga mali at i-correct yung mga batas na hinahadlangan nyo before.
na kailangan naman para sa mga farmers natin, di ba? Para sa mga mahihirap nating kababayan na naapektuhan nung batas na yan. Bumubuhos ng mga imported na bigas, di ba? Kawawa naman yung mga farmers natin. Walang proteksyon hindi na alagaan at limitado yung kapangyarihan ng NFA. So, hopefully itong chance na to, itong tila ba break up ng administrasyon sa mga Villar ay masolusyonan yon. Plus, yung issue sa prime water, di ba? Isa pa yan. Talagang nakakainit din ng ulo kasi hindi natin namalayan nung panahon ni Duterte, puro napunta na pala sa prime water ang mga water districts sa iba't ibang mga lugar. Ang dami pala nilang nakuha, 100 plus na lugar. Prime water yung nagsiserve ng tubig. Ang problema, ang daming reklamo. May mga lugar na hindi 24/7 yung tubig. Yan, nag-react din dyan si Eli. Ito, tingnan natin yung kay Eli din. Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas. Yung prime water, prime lang. Walang water. O yan sa likod ko, laki-laking water tank. Walang silbi sa mga mamamayan dito ang sa daming hinain yung mga taga Dasmariñas. Ang masahol dito mga boss, 5 taon nang nagtitiis ang mga taga-Paliparan 3 sa perwisyong dulot ng lintik na prime water na yan. Ang mas masahol pa yun dito. Pa, maganda, masilip din. At least ngayon, may chance ngayon. Yun ang problema. Marami namang natutulungan yung mga Villar. Marami naman silang nagagawang mabuti sa mga kapwa Pilipino natin. Kaso meron din mga pagkakataon katulad niya na malaking perwisyo. Kasi yung sa kagustuhan nila na kumalat yung kanilang prime water, hindi naman pala namamanage ng maayos, maraming napeperwisyong kababayan po natin. Sa rice tarification law, maraming napeperwisyong magsasaka. 'Di ba? Doon sa pagharal sa National Land Use Act, 'di ba? That's hindrance din para mag-grow yung ating agricultural sector. So, ang daming mga issue na ganoon na sana maayos ng Marcos admin. Ngayong medyo cool off sila ng mga Villar. Pero tingnan natin kung makakatulong ba itong kay Villar, siya ba ay tatanggapin buo ng mga DDS, lalo na naiinis sa kanya ngayon yung mga side ng PBBM. Sa akin lang, huwag nila masyadong binabaso si PBBM kasi sobrang dami pa rin, milyon-milyon pa rin ang nagmamahal kay PBBM. Kahit na anong paninira at mga fake news, sobrang dami. At pag nakita nila na binabasos na si PBBM, ibang usapan na yon. Okay, so ayun. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.